Magandang hapon sa inyong lahat. At sa hapon na ito ay meron tayong topic. Ito ay kaugnay pa rin sa salvation. Yung salvation kasi napakalawak niyan, yung regeneration, adoption, justification, kasama yon sa doctrine of salvation. Yun ay yung napag-aralan namin dun sa Bible School. Kaya sa biyaya ng Diyos ay ibabahagi ko sa inyo ngayong hapon na ito ay adoption. Pag sinabing adoption, di ba, pag-ampon. Brad, ay bakit naman pag-ampon pag-aralan? Kunyari, tanong, alam niyo yung adoption ay nasa Bible. Tayo ay nilalang ng Diyos na nung magkasalat si Eva at Adan ay nasa ilalim tayo ng hindi tayo naging anak ng Diyos Yeah. Ang sabi ng Bible, ang sabi kasi ng Bible, ang anak ng Diyos bugtong lang. Yan. Pag sinabing bugtong, nag-iisa. Yan. Si Jesus Christ, bugtong na anak, sabi sa John 3:16. Yan. Ang sabi ng Bible, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sinabi, bugtong, ibinigay yung bugtong na anak. So, ibig sabihin, ang anak ng Diyos, iisa lang, bugtong. So, sa ating pag-aaral, makikita kung di ba, yung adoption, makikita rito na plinano na pala ng Diyos bago pa itinatag o bago pa ginawa ang sanlibutan. Ang langit at lupa, lahat ng bagay. Ang doctrine of adoption, nandun na, nakaplano na kaagad. Ngayon, ang tanong, bakit may plano na? So, ibig sabihin, ang Diyos ay all-knowing. Alam niya ang mangyari sa kanyang nilalang na Eva at Adan, na sila ay hindi makasunod. Kaya mayroon na kaagad na tinatawag na Redeemer o tagapagligtas. Para maging anak yung mga tao na kanyang nilalang. Kasi kung titingnan natin doon sa aklat ng Ephesians chapter 1 verse 4 to 5, sinabi na roon na ang Diyos ay nagpili na tatawagin sa pangalan ng kanyang bugtong na anak. Sabi roon sa verse 5, predestinated to be the children of God through the Lord Jesus Christ. Yung word na predestinated, ibig sabihin ay itinalaga. Kumbaga sa plano na ng Diyos na yung tao na sasampalataya sa kanyang bugtong na anak, ay alam niya na yon na sasampalataya sa pagdating ng takdang panahon na siya ay makarinig ng salita ng Diyos. Biruin mo yon na sinabi ron. Nasabi diyan, itinakda, di ba, na magiging anak ng Diyos sa pamagitan ni Jesus Christ, sabi ng verse 5 ng Ephesians. So, ibig sabihin, tinalaga na. Pag sinabing itinalaga, nakaplano na ng Diyos bago itinatag ang sanlibutan. So, ibig sabihin, advance plan. Alam niya ang mangyari. Kasi hindi siya magiging Diyos kung hindi niya alam ang lahat na mangyayari. Kaya nga yung Bible isinulat para tayong mga tao malaman natin ang mga katotohanan, di ba? Na nanggagaling sa Diyos. Kasi ang tao puro isip ng mga bagay na, di ba? Sinabi nga ni Prophet Isaiah
ang kaisipan ng Diyos ay iba kaysa kaisipan ng tao. Ang paraan ng Diyos ay malayo sa paraan ng tao. Yun. So makita natin, nakaplano pala. Nakaplano na. Alam niya na magkakasala si Eva at Adan. Na ang tao ay hindi maging anak ng Diyos, kundi anak ng Diablo. Masakit, no? John 8:44, nandun yun, binanggit anak ng Diablo. Yung mga tao na, yung makasalanan, unang-una, naging anak muna ng Diablo. Ngayon, ang tanong, pag sumampalataya kay Kristo Jesus na sinugo ng Diyos Ama, yung palang na ikaw ay magiging anak ng Diyos. Maging adopted ka sa pamilya ng Diyos. Yun. So makita natin yung adoption. Sabi rito, adoption means the pleasing of a son. Yeah. Pleasing of a son, ilalagay ka na maging anak. Yung Diyos ang maglalagay sa iyo. Ngayon, ano yung tungkulin natin? Ano yung part natin para tayo ay magiging anak ng Diyos? Iyon ang tanong. Ang tungkulin natin, kapag tayo nakarinig ng salita ng Diyos, na tayo ay makasalanan, kailangan natin ng tagapagligtas, si Jesus Christ. Tapos ikaw ay nagkaroon ka ng tinatawag na sa English na conviction. Pag sinabing conviction, na ano yung damdamin mo, na nakilala mo yung kasalanan at ikaw ngayon, di ba, nagsisi at tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo. Yun. Sa oras na tanggapin mo siya bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa, ng iyong buhay, ganito ang mangyari. Ang sabi sa John chapter 1 verse 12, sa English, sabi, but as many as receive Him, to them give the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Doon pa lang magpapasimula ang iyong pagiging anak ng Diyos. Kapag tinanggap mo yung bugtong na anak ng Diyos, magiging anak ka rin ng Diyos at ikaw ay magiging ampon. Ayon sa Galatia, si Pablo nagsabi, kaya tayo tinubos ng Diyos para tayo ay makatanggap ng, kumbaga sa DSWD, adoption papers. Di ba? Sabi ng Galatians chapter 4 verse 4 and 5, nakalagay doon, tayo ay tinubos sa, di ba, ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pag-ampon sa atin sa pamamagitan ni Jesus Christ. Yon. So sabi rito, placing of a son. Yan. Nagiging anak tayo ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. John 1:12. Di ba? Pamagitan ng salita ng Diyos, nagiging anak tayo ng Diyos. Ang sabi naman ni Peter, so makita natin yung adoption, yung pag-ampun sa atin, ang puhunan natin, ang part natin, ay yung pagsampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Yun ang part natin. Kasi, doon sa Galatia, ano sabi? Sa Galatians 3:26, nakalagay doon, nakasulat, si Pablo ang sumulat ng Galatia. Ano sabi ni Pablo? Apostle Paul. Diba? We are, diba? You are the children of God by faith in Christ Jesus. Kayo ay naging mga anak ng Diyos, diba? Dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus. Sino ang sinasabihan ni Pablo? Yung mga mananampalataya, yung mga nanampalataya na taga-Galatia. Galatian Church. So, makita natin yung tinatawag nating salita ng Diyos o kaya yung paano naging anak ng Diyos sila. So, kaya nga si Pablo, si Mateo, si John, diba? Lahat ng yung apostol ay sumulat dito sa Biblia
upang ang tao na pag nagbasa ng Biblia o kaya may nagtuturo, magiging tawag niyan, aral sa kanila yung katotohanan mula sa Biblia. Kasi ang katotohanan mula sa Biblia, hindi yung haka-haka ng tao. Kasi yung turo ng tao mas malayo sa turo ng Diyos. Nakuha niyo po? Yan. Kaya nga, sabi ng Bible, isinulat ang Biblia at kinasihan ng Diyos ang lahat ng banal na kasulatan. Doon sa Timothy chapter 3 verse 16, yun. Ang lahat ng kasulatan, sinabi doon, kinasihan ng Diyos na makapagtuturo, di ba? Makapagsansala, yan, makapagbibigay ng tamang aral, at makabigay ng kaparaanan upang makapamuhay ng maayos, upang ang tao ng Diyos ay lumago sa pananampalataya at hindi na babalik dun sa dati. Yun ang nakalagay doon. Si Pablo rin ang sumulat niyan, sinulat kay Timothy. So, makita natin nasa Bible. Maging creation, di ba, sa Bible. Huwag tayong maniwala na di ba, yung ako na nalulungkot doon sa naniniwala kay Charles Darwin. Ano ba yung Charles Darwin bang? Tama, parang ganoon. Ay mayroon siyang theory na ang tao daw ay nanggaling sa unggoy. Pambihira. Nanggaling daw sa unggoy. Pero man theory na yun. Ay ang unggoy may buntot. Ay tayong tao wala. So, pero marami daw naniwala nun . Ang iba daw nga, mga teacher pa . Diba? So, saan ang galing na turo na yun? Diba? Nasabi ng Genesis, diba? Genesis chapter 1 verse 26, anong sabi? Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at larawan. Diba? Sa verse 26, lalangin yung, diba, tao na lalaki at babae. Walang binanggit na bakla at tumboy. Diba? So, makita natin, yung adoption ay napakahalaga. Kasi, ang sabi nga, pag ikaw ay sumampalataya na sa Panginoon, anumang oras na sumampalataya ka sa Panginoon, yan ang binanggit nung John chapter 1 verse 12. Diba? Nagiging anak ng Diyos yung mga sumampalataya kay Kristo. Naging adopted tayo, naging ampun tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya. Hindi sa pamagitan ng reliyon. Ang reliyon hindi makapagligtas. Pangalan lang yun, mga kapatid, mga minamahal na kababayan. Pangalan lang yan ng samahan dito sa lupa. Pangalan ng sinasabing church. Di ba? Sa biyaya ng Panginoon, tatalakayin ko rito yung kung ano ang church. Ang tunay na church o tunay na simbahan. Ano ang simbahan? Sino ba ang tumawag? Ano ang tungkulin? Tatalakayin yan balang araw sa biyaya ng Panginoon. Church sa Ingles. So makita natin, yung adoption, plano na yun ng Panginoon. Noong pa, sabi nga ka doon sa Ephesians, bago ginawa ng Diyos ang sanlibutan, may plano na siya. Alam niya ang mangyayari. Ngayon, ang sabi rito, ano ba yung pagpapala o resulta ng pag-ampun sa atin? Diba? May result. Yung pag-ampun sa atin, ay tayo ay nailipat doon sa magandang tawag niyan, magandang kalagayan. Kasi dati, di ba, nasa pamamahala ka ng kaaway. Sino yung kaaway? Ang dyablo.
Ngayon, nalipat ka ngayon bilang anak sa pamilya ng Diyos. Kaya ang tawag sa mga sumampalataya sa Panginoon, heavenly citizens sa Ingles. Makalangit na, anong tawag yan sa Tagalog? Mamamayan. Ayun. Kaya kung tulad ko na senior citizens, 3 citizenship natin, di ba? Mga senior na makapanood nito. Kasi una, tayo ay Filipino citizen, senior citizen, tapos heavenly citizens. Biro mo, 3 citizenship eh. Ay kung mayroon ka pang sa Amerika, di magiging 4. Pero ang pinakamaganda niyan, yung heavenly citizens. Ayan. So sabi rito, dati tayo ay anak ng Diyos. Ngayon, dati pala ay hindi tayo anak ng Diyos. Ngayon, nagiging anak tayo ng Diyos. Pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Anak na tayo ng Diyos. Ngayon, ano ba yung tungkulin ng anak ng Diyos? Yan. Papasok tayo ngayon sa tungkulin. Ang tungkulin ng anak ng Diyos ay magbasa ng Biblia, manalangin, di ba? At umatin sa mga services na Bible ang ginagamit, hindi yung kapirasong papel lang. Kailangan Bible. Kasi napakahalaga ng Bible. Ano sabi ni Jesus Christ sa John 5:39? Ano sabi? Sa English, search the scriptures, sabi ni Jesus Christ. Di ba? Ano sabing search? Di saliksikin sa Tagalog. Saliksikin ninyo ang banal na kasulatan sapagkat iniisip ninyo nandoon ang buhay na walang hanggan at ito ang nagpatutuo tungkol sa akin. Yan ang sabi ni Jesus Christ. Bakit daw saliksikin? Kasi doon mababasa natin, sabi, ang buhay na walang hanggan na sino ang nagbigay ang Diyos, pamagitan ni Jesus Christ. At nandun din ang patutuo dito sa Bible patungkol sa Kanya. Kaya kapag nagbasa ka ng Bible, habang umuunlad ka sa pananampalataya, lumalalim ang iyong pagkaunawa, hindi ka basta-basta maluluko. Kasi nagbabasa ka eh. Pag nagtuturo, narinig mo. Di ba? Saan ba matatagpuan? Pwede kang magtanong. So makita natin, yung tungkulin ng anak ng Diyos ay magbasa ng Biblia. Di ba? Ano sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 2? Diba? Nasain ninyo ang salita ng Diyos na walang bayad upang kayo ay lumago. Ibig sabihin nasain o desire sa English. Desire. So, ang anak pala ng Diyos, mayroon ng desire na magbasa ng Biblia. Tulad sa akin, 1986. Diba? Nung ako ay sumampalataya sa Panginoon, may nagbigay sa akin ng Bible na pocket Bible, yung pwede mong parang wallet. Yun ang umpisa ko hanggang sa bumili na ako ng malaki. Nagkaroon ako ng desire kasi yung mga narinig ko, gusto kong hanapin. Ganon. Dahil gusto kong matuklasan kung totoo talaga ang sinasabi nila. Ganon. Ganon kapag tunay na anak ng Diyos. Yan. Pagtutukang sumampalataya sa Panginoong Hesus, ganon ang inyong mararamdaman. So makita natin, yung pagbabasa ng Bible ay napakahalaga. Kasi yung mga katotohanan sa Biblia ay malalaman mo. Di ba? Di ba? Malalaman mo rin kung ano yung mga pinagbabawal ng Diyos bilang anak ng Diyos.
Di ba? Malalaman mo na ang pakikiapid, pangangalo niya ay masama. Di ba? So, kasi kapag hindi mo yan alam, natutuwa ka yung mga di ba, yung karaming marinig natin, ay, like father, like son. Babaero yung ama, babaero din yung anak. Pero alam nyo, di ba, ang kautusan ng Diyos, di ba, ang sabi, huwag kang papatay. Di ba? Huwag kang magnakaw. Di ba? Huwag kang mangalunya. Huwag mong pag-interesan ang pag-ari ng iyong kapwa. Di ba? So makita natin, kapag yun naalala mo, nabasa mo na sa Bible, di ba, mayroon ka ng pag-iingat. Kasi mahiya ka sa Diyos. Di ba? Tinubos ka. Di ba? Doon sa krus ng Kalbaryo. Naghirap siya para sa atin. Di ba? So, kaya sinabi rin ni Pablo doon sa mga taga-Korinto. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Anong sabi ang sabi ng Bible? Ang sino man na kay Kristo ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay nagsilipas na at naging pawang mga bago. So ang ibig sabihin pala, kung tunay na tumanggap sa Panginoon, mayroong pagbabago sa buhay. Tulad ko noon, 3rd year high school pa lang ako, naano na rin ako sa alak. Diba? Sa sigarilyo. Yan, bisyo yun eh. Addiction. Pero nung ako'y tumanggap na sa Panginoon, tinanggal ko na yon. Diba? Tatanggalin mo yung bisyo mo at yung masamang ugali mo, unti-unti yung matatanggal. Na para bang ang halimbawa niyan, mga minamahal, mga kapatid, yung pag naglagay ka ng tubig sa baso, di ba? Baso yan. Lagyan mo yan ng tubig, puno. Yan, puno. Tapos, pag nilagyan mo na yan ng bato, halimbawa, lagyan mo ng bato, mayroong maawas na tubig. Pag nilagyan mo ulit ng bato, maawas na naman. Yan. Hanggang sa mapuno yan ng bato, kunti na lang yung tubig. O kaya buhangin ang ilagay. So, yun ang isang halimbawa ng isang Kristiyano. Kapag pinasok mo sa puso yung salita ng Diyos sa buhay mo, yung masamang ugali mo ay unti-unting natatanggal. Yun ang katotohanan dyan. Kasi doon sa puso, sa kalooban mo, nandoon, di ba, naninirahan ang uri ng pag-ugali mo, pagsasalita mo. Kaya nga ang sabi ng Bible, kung ano ang laman ng dibdib, ay siyang bukang bibig. Kung ano ang laman ng puso mo, ng kalooban mo, yan lalabas sa bibig mo. Yun. Di ba? So, makita natin, yun ang tungkulin ng anak ng Diyos. Para lumago siya sa pananampalataya. Kasi ang plano ng Diyos, di ba? Ang plano ng Diyos talaga sa tao na sumampalataya sa kanyang bugtong na anak ay ang pagbabago. Pagbabago. Kaya nga, naroon ang Biblia, nandun ang instruction sa Bible. Ngayon, kapag hindi ka nagbabasa, hindi mo malaman, tapos linggo, halimbawa nagsisimba kang linggo, Lunes hanggang Sabado, sino yung kasama mo? Di ba? Yung mga taong walang pakundangan sa pagsasalita, sa kanilang mga gawa, makakasalamuha mo yon, di ba? Pero kapag gabi, bibigyan mo ng panahon ang pagbabasa ng Bible, hanggang matutuklasan mo yung mga katotohanan, lalago ka sa pananampalataya. Di ba, mawalan ka ng kaibigan? Di ba? Kasi, alam niyo, pag nagbago na yung buhay mo, ang kaibigan mong lagi mong kainuman hindi na yan minsan hindi ka na yan babatiin Pero mas
Sa akin, mas gustuhin ko pang ganun, na lumayo sila sa akin, kaysa naman ako'y, di ba, lumayo sa Diyos. Na siya ang naglalang sa atin. Pero kung wala ang Diyos, hindi ka nalalang. Kung wala si Jesus Christ, hindi tayo nalalang. Lahat ng nilalang, hindi nalalang kung wala si Jesus Christ. John chapter 1 verse 3. Pag binasa mo yung aklat ni Juan, chapter 1 verse 3, nandoon. Lahat ng nilalang, hindi nalalang kung wala si Jesus Christ. Yun. So, tungkulin, no? O kaya, pwede rin sabihin, responsibilidad ng Kristiyano. Yung pananalangin, yun. Responsibilidad ng anak ng Diyos yan. Kasi kanina, di ba, adopted na tayo. Sumampalataya ka na sa Panginoong Hesus. Adopted ka na. Pupunta ka pag-araw na linggo doon sa halimbawa, nag-share siya ng salita ng Diyos. Doon ka na pupunta kasi Bible na ang pag-aaralan niyo doon sa simbahan. Yun. So makita natin yung responsibilidad ng anak ng Diyos. Ayan. Diba? Dalawa na, no? Yung responsibilidad, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, diba? Saka yung panalangin. Diba? Ang panalangin, mga kapatid, hindi yung paulit-ulit. Pag nanalangin tayo sa Diyos, direkta. Diba? Kung ano yung unang-una ay pupurihin mo muna siya, pasalamatan. Di ba? Yun ang unang-una. Panginoon, maraming salamat sa biyaya mo. Lumalapit ako sa iyo sa pangalan ng iyong bugtong na anak. Pinasalamatan kita sa panibagong araw na ito. So, ang panalangin ay pwedeng thanksgiving, pasasalamat. Mayroon naman panalangin paghingi, di ba? Paghingi ng pangangailangan. Di ba? Mayroon namang panalangin na yung matinding problema mo, ilapit mo sa Kanya. Sapagkat siya mismo ang nagsabi. Yung kanyang invitation, doon sa Matthew 11:28, sabi ni Jesus Christ, lumapit kayo sa aking mga napapagal at kayo ay aking pagpapahingahin. So, ibig sabihin, yung problema natin, wag natin dalhin na mag-isa. Diba? Ilapit natin sa Diyos. Yan ang sabi niya Maging sa 1 Peter 5:7, nakalagay din doon Anong sabi ron? Ilagak niyo sa akin ang lahat. Diba? Sabi, ang lahat ng kabalisahan at ako'y nagmalasakit sa iyo. Meron mo yun? Kaya ang Kristiyano, pag ikaw naging Kristiyano, totoong Kristiyano, pag ikaw may problema, hindi ka maglalasing. Di ba? Di ba? Sabi, pag naglasing, mawala daw ang problema. Lalong lumala yung problema mo Kinabukasan, ang sakit ng ulo mo Hangover. Tapos kung may trabaho ka, hindi ka nakapasok. Di ba? Mas lalong problema pag uminom ka ng alak. Ay, ang alak pinagbabawal yun, yung Diyos Sabi sa Ephesians 5:18, huwag kayong magsiinom ng alak na simula ng kaguluhan. Nakalagay doon. First, Ephesians chapter 5 verse 18. Yung mga anak ng Diyos, pinagbabawalan Diyos na huwag uminom ng alak. So, makita natin yung panalangin, pagpupuri, diba? Pasalamat, lalo na sa Psalms, aklat ng mga awit na doon, maraming papuri doon, paghingi rin ng tawad na doon. So makita natin yung panalangin. Yung panalangin kasi, di ba? Yung panalangin, nakikipag-ugnayan ka sa Diyos kasi mayroon ka ng relasyon sa Kanya. Anak ka na Pero pag hindi ka anak ng Diyos, hindi mo tinanggap si Jesus Christ, wala kayong relasyon bilang anak o bilang mag-ama. Wala. Kahit tawag ka ng tawag, wala Di ba? Wala kayong relasyon Pero ngayon, mayroon na.
Kasi tinanggap mo na si Jesus Christ, halimbawa. So, makita natin yung responsibilidad ng anak ng Diyos. So, kaya nga, yung sinasabi ng Bible, mayroon tayong fellowship, di ba? Yung pakikisama sa mga tunay din na anak ng Diyos. Pinagbabawal na yung wag kang makisama doon sa mga tao na walang pakundangan o kaya yung mga masasama, wag ka nang sumama doon. Yun ang tungkulin ng anak ng Diyos. So makita natin na yun ang tinatawag natin na separation from evil, di ba? From evil deeds. Pag sinabing evil deeds, yung masasamang gawain na dati halimbawa ginagawa natin. So lalayo na tayo doon. Yun ang sinabi ng Bible. So makita natin yung ebidensya na tayo ay sumampalataya sa Panginoon, unti-unting makikita sa atin yon. Tulad nga ng sinabi ko kanina sa inyo, na ako nung sumampalataya, unti-unti yung bisyo ko ay nawala. Unti-unting nawala. Diba? Ganon ang ano niyan. Kasi maisip mo yung pagmamahal ng Diyos, wag, di ba? Sayang kung hindi ka susunod. Ano sabi ni Jesus Christ? Ang sabi, kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. Ang utos ng Diyos ay sa ikakabuti natin. Para tayo ay, di ba, makalakad ng maayos sa mundo kahit masama ang mundo. Maraming mga problema. Hindi ka ngayon apektado. Bakit? Kasi may nilalapitan ka eh. Di ba? Parang sa isang pamilya. Di ba? Halimbawa, pamilya. Ang mga magulang mo may kaya sa buhay. O, di ba? Ganun ang halimbawa niyan. Pagkatapos, kapag ikaw ay nagigipit, lumalapit ka sa kanya kasi siya ang mayroon eh. Kayo ay katamtaman lang eh. O di ba, mayroon kang pag-asa na lumapit sa kanya kasi may relasyon ka. Ganon din sa Panginoong Diyos, di ba? Anak ka na eh. So, dito sabi, evidence of sonship, ang magpapatunay, sabi rito, but if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. Kung tayo do ay ginagabayan ng banal na Espiritu, hindi na tayo nasa ilalim ng sumpa o kaya ng kautusan. Sapagkat, di ba, tinubos na tayo sa kautusan eh. Si Jesus Christ ang tumubos sa atin, hindi na tayo sa ilalim ng kautusan. Pero yung kautusan na yon, di ba, yung kautusan na yon, mananatili pa rin yun sa atin. O, kasi yung kautusan, ang nakalagay sa kautusan, di ba, maraming utos. Yun para makita natin yung kasalanan. Kapag walang kautusan, di ba, hindi mo makita yung kasalanan. Yun ang purpose ng kautusan. Para yung Israelita ay makaiwas sa kasalanan. Pero ang kautusan, hindi yan makapagliligtas sa atin. Si Jesus Christ lang. Di ba? So, makita natin na ang tunay na anak ng Diyos ay merong pagbabago. Yun ang katunayan. Kasi, kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, ilang taong ka ng Kristiyano, halimbawa, ilang taong ka na, simula ng kunyari, sumampalataya ka 2020, 2024 hanggang 2030, hindi ka nagbabago. Ay, medyo may problema ka. Ibig sabihin, ayaw mong sumunod. So, ibig sabihin, maring may problema ka. Baka hindi genuine yung pagsampalataya mo sa Panginoon. Maring ganon.
So kaya nga ang katunayan, ang sabi ng Panginoon, kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. Kasi yung pag-ibig, alam niyo ba yung pag-ibig, yan ang susi. Di ba? Yan ang susi para tayo ay makasunod sa Diyos. Bibigyan ko yung halimbawa. Diba? Sa isang pamilya, kapag mahal mo yung pamilya, di ba, umiiwas kang makagawa ng kasalanan? Yan, ang tanong, bakit? Kasi, kapag gumawa ka ng kasalanan, sino ang ano yun? Ay, anak ni ano yan eh. Oh, nakuha nyo na? Anak ni ano yan eh, Labiano yan eh. O, pabiya yun, o iglesia yun. Mga ganon. Naalala nyo ba yung sa commercial? Matagal na yun. Ang bata doon, si ano, yung maliit na artista, na yung magtataho, nahulog yata, piso ba yun? Video. Nahulog yung piso at sinauli ni ano, Buboy Villar. No, naalala ko na. Buboy Villar, bata pa si Buboy Villar. Sinauli niya yung piso doon sa magtataho. Ang tanong na magtataho, sino mga magulang mo? Nakuha niyo na? Kapag mahal mo yung pamilya mo, hindi ka basta-basta gagawa ng kasalanan. Bakit? Di ba? Tatanungin, kaninong anak yun? Di ba? Pamilya mo ang apektado. Ganon din sa Panginoon. Di ba? Ang Diyos ang apektado. Hindi man siya apektado, pero ikaw ang ano yun. Sasabihin, akala ko ba ay ano yun? Kristiyano yun. Bakit ganon? Hanggang ngayon, ano pa? May bisyo pa. Nambababae pa. 10 taon na yan. So, ibig sabihin, hindi ka nagbago. So, makita natin yung katunayan na ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Adapted ka na, ampun ka na, yung katunayan ay yung pagbabago ng iyong buhay. Makikita yun. Saka yung masigasig ka na mag-aral ng kanyang salita. Yun ang katunayan. Kasi kung hindi makita sa iyo yung pagbabago, mayroon talagang problema. So, sana naunawaan nyo yung ating pag-aaral ngayon. Bilang ang sabi ko doon ay ang adoption ay inilagay ka bilang nagiging anak ka sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya inadapt ka ng Diyos kasi tinanggap mo yung bugtong na anak. Yun ang ano ng adoption. Mahaba ang ano ng adoption, kaya lang ito yung shortcut ng ating pag-aaral kasi ay napakahirap naman ng mahaba. Baka kumbaga sa pagkain, baka mabulunan tayo. So, muli sa hapon na ito, maraming salamat. At siguro, manalangin tayo ng maiksi. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya sa oras na ito. Na kapag siruli ako sa video, tulungan niyo po ang mga mananampalataya o kaya yung hindi pa sumampalataya sa iyong bugtong na anak. Bigyan niyo po sila ng conviction na walang ibang tagapagligtas kundi yung bugtong na anak, ang Panginoong Hesus, na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang kasalanan ng lahat ng tao. Kaya nga, sana ay kayo po ang magbigay ng kaunawaan sa mga taong makapanood po ng video ito. Muli, sa hapon na ito ay binabalik po namin ang kapurihan, pagluwalhati at pasasalamat. Ito nga aking dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.